Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa atin mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers for Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan dahil hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy tayong binigyan ng biyaya ng Diyos sa palibagong araw at sa mga taon, lahat po nagdiriwang ng kaarawan. Happy birthday po sa lahat. Naway pagkaloob ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan, pangarap sa buhay, dagdag ng mga araw, mga taon mula sa ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, ito po ang lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers for Christ International. Mga kapatid, itong mga video natin ginagawa, sana po huwag tayo magsawa sa paraan na ito dahil ito po napakalaga po sa lahat ng bagay natin nakamtan dito sa limutan, na marami naman tayong nakamtan mga bagay na galing sa Panginoon, kasi lahat po natin nakamtan at natin nakuha sa ating buhay, ito po ay galing sa Panginoon. Hindi po ito galing sa ating pagsisikap, sa ating karunungan, na kung sa ating mga, sabihin natin, kapangyarihan. Ito po ay galing po ang lahat sa ating Panginoon. Kaya wag hayaan mga kapatid na itong ating pamuhay ngayon ay masayang lamang, sapagkat kung ano ang ating hinahangad na kinasiyahan po natin ay bigay po ito ng Diyos. Ang mga mayaman po, bakit yumaman po sila? Dahil bigay ng Diyos ang mga kayamanan na kanilang nakamtan. Dahil ito talaga ang nais natin, sana po maligaya, kung maunlad ang buhay, at alam po ng Diyos na yun po ay kasasaya natin kapag ganun po ang ating kalagayan. Ito mga kapatid ay nakasulat po sa 1 Timothy in chapter 6 verse 17. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Ayan po ang Diyos po, tandaan po natin, ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiyahan natin. Magandang bahay, may sasakyan, may lupa, may negosyo, may pira, nakakain tayo na isang araw 3 bisis, may damit, ano pa man ang nasa atin, lahat po yan galing po sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, na pagsabihan ang mga mayaman. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Ayan po, ang mga mayaman, kayo mga mayaman, may payo po si Apostol Pablo na tayo po dapat maawain at matulungin sa ating kapwa, dahil po ang kayamanan na ating nakamtan ay galing po sa Panginoon. Hindi po yung galing sa ating pagsisikap. Ang kayamanan na ating nakamtan ay yan, galing po sa Panginoon. Kaya wag tayo magmayabang, kasi pag magmayabang natin yan, tanda po natin, hindi galing sa ating yung pagsisikap, sapagkat lahat ng bagay na ating nakamtan, lahat po yan galing po sa Panginoon. At dahil galing sa Panginoon, pasalamatan ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa lahat ng oras, kahit anong mangyari mga kapatid dito sa salimutan. Dito po sinasabi sa 5:18, dito po sa 1 Thessalonians. Pakinggan natin mga kapatid. Magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo
na mga na kay Kristo Jesus. Pasalamat, no? So, kahit anong mangyari, kahit may pagsubok, may suliranin, may kagipitan, may panalait, paninira, pangutya sa ating paglilingkod sa Panginoon, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil po, siya po ang nagbigay sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Na pagsabihan ang mayaman, no, ang mga mayaman, nabatid, hindi kay sabihin natin mayaman na tayo, ay kasiguruhan po tayo. So, ang mayaman ay dapat marunong tumulong sa kapwa. Hindi mga kapatid na tayo po ay dahil mayaman, nagbigay ito sa kapwa natin dahil na may patubo, no? Tandaan po natin mga kapatid, bawal po ang patubo sa Biblia, no? Bawal po ang patubo ng pera sa Biblia. Kaya dapat alam natin mga kapatid na huwag natin, kapatid, lapastanganin ang utos ng Diyos. At saka huwag na pabigla-bigla, no, sa ating pananalita. Kailangan natin, kapatid, tulungan ang mga suliranin, no? Mga suliranin dito sa liputan, anuman ang mga pangailangan. So magtulungan po, sapagkat yun po ang nais ng Panginoon, na alam po natin kung ano ang nararapat. So kailangan magtulungan tayo. Magtulungan, huwag tayo magsiraan. Kasi ang Biblia sinasabi dito sa 6:1, mga kapatid, hanggang po sa 3 sa Galacia, ganito po ang sinabi ng Biblia na magtulungan. Kaya dapat tumulong tayo, tayo mga mayaman, hallelujah, kayo mga mayaman, dapat tumulong sa kapwa. Huwag tayong pabaya at huwag natin isipin ang kayamanan ay sa atin ang galing yan, galing po sa Panginoon. Pakinggan natin Galatia chapter 6 verse 1 up to 3. Kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. So, yan mga kapatid, alam natin na mga mayaman talaga, pag hindi marunong tumulong, so hindi po nakakabuti sa Panginoon yan. Kasi labag po yan. Kung tayo mga mayaman ay hindi tayo tumulong sa ating kusang loob, kundi tumulong mga tayo dahil may patubo. So, bawal pang patubo sa Biblia mga kapatid. Tuloy muna natin. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So, tulungan natin ang lahat sa lahat ng may problema. So, yan mga kapatid, na tulungan kung ano mga problema, tandaan po natin, yan po ang dapat natin malaman. Tulungan natin ang nasa problema. Tayo po na mga mayaman, tayo po mga Christian, magtulungan. Kaya sinabi dito mga kapatid, hallelujah, sa 6:2 hanggang sa 3 dito sa Galatia chapter 6. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So kapag tumulong tayo ng mga may nasa problema, tumulong ha, hindi kayo nagpa 5-6 kung nagpatubo ng pera. May ibang tumutulong ha, pero kailangan may garantor ka, mayroon kang kumikir, kung mayroon kang ikagarantor na para tulungan ka lang nila. So masama po yan sa paningin ng Diyos kapag nagpatubo tayo ng pera, no? Tandaan po natin. Pero itong tumubo ay hindi masama, kasi tumubo nga, kasi wala, gipit talaga. Pero ang masama, ang nagkasala, yung nagpatubo, hindi po yung tumutubo. Kasi yung tumutubo, tumutupad lang po ng usapan. Kasi may mga mayaman ngayon, tumutulong na nga, kung wala kang garantor. Halimbawa, rehistro sa sasakyan mo, may titulo ka ng lupa, no? Mayroon kang sasakyan. So pwede mo yan i-garantor para tulungan ka ng mayaman. Kasi may talaga, may patubo talaga na kadalasan ngayon sa salimutan. Pero yung nagpapatubo po ang nagkasala, hindi po yung tumutubo. Kasi yung tumutubo, nangailangan lang. So kaya bawal po, mga kapatid. Verse 3. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. So akala siguro natin may alam din sa salita ng Diyos, pero hindi natin ginagawa ang tama sa paningin ng Diyos. So nililin lang po natin ating sarili.
na kung marunong tayo, mayroon tayong alam, pero wala naman sabihin natin alam ng utos ng Diyos, so hindi po tayo makapagpatunay at hindi po tayo magmalaki sa ating sarili sapagkat nagpapatubo po tayo, no, ng pira kapag tumutulong tayo sa kapwa. Now, Leviticus 25:35, pakinggan po natin, dito po ang sinabi po na mananaklat. 25:35, dito po sa Leviticus. Pakinggan natin ang aral po ng Panginoon kay Moises habang papasok sila ng Kanaan. Now, 25:35 dito po sa Leviticus, mga kapatid. Pakinggan natin. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo. So, pahiramin nyo sila ng pira na walang tubo. So, yun po ang batas ng Diyos. Now, dito sa lupa, may batas po dito sa lupa tulad ng lending. Lending ha, ang lending po, kumuha po sila ng, sabihin natin, legal papers na sila po ay magpapatubo ng pira. So, mayroon po silang, mayroon po silang, sabihin natin, batas, kung protocol, na kapag nagbigay po sila ng pautang, kasi lending nga, kailangan may collateral ka. Mayroon kang collateral na bagay, sasakyan, kung sabihin natin title ng lupa, house and lot, na ikaw po ang may-ari, so pwede ka makautang. Pero may garantor. Maliban sa patubo, mayroon garantor kung ito po mga kapatid, itong tinatawag na collateral, para bigyan ka lang ng pira at magbayad ka ng, sabihin natin, every month o ibang araw-araw. Mayroon din every month. Mayroon po na per day. So, ganun po ang batas sa lupa. Pero ang batas ng Diyos, hindi po yun, kapatid. Hindi po ganyan ang batas ng Diyos. Sapagkat ang pinagbili niya kay Moises tungkol sa mga Israelita, kapwa, at saka yung mga dayuhan, tayo mga hintil, mga dayuhan, kasama po ito ng utos ng Diyos. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. So, habang ito sa limutan, hindi may iwasan talaga na magipit po tayo. Pero kahit na po alam natin na bawal po yung patubo, pero tumutubo pa rin tayo. Bakit? Tayo po ang nagigipit at kailangan talaga natin ang pera para mabili natin ang pagkain na ikabubuhay natin sa bawat araw. So tumutubo tayo kasi yun po ang protocol na nagpapautang. Pero ang nagkasala, hindi po yung tumutubo, kundi po yung nagpatubo. Kasi ayon po sa batas, protocol ng isang lending, kung nagpapautang, na yun talaga ay mayroon 10%. No? 5-6. So, mayroon pong ganyan. So, yun po ang dahilan na kung may 5,000 ka na utang, 6,000 po ang babalik. No? Eh, kung makautang ka ng 10,000, so 12,000 po ang babalik. So, yan po ang mangyari. Kasi yung tinatawag na 5-6. Pero iba po ang 10%. Ang 10% din, mga batid, yun po ay batas ng Diyos para sa Kanya. So, tumatanggap ang Panginoon ng ikasampung bahagi. Ano man, tira, mga abot ng lupa. So, tumatanggap ang Panginoon ng ikasampung bahagi. So, sa Panginoon po yan. Pero kapag 6 na po, tulad ng talaga kadalasan 5-6 po nagpapautang, labag po yan. Kasi ang sinabi ng Panginoon sa Kanyang sulat, yung kasampung bahagi lang po ang mabigay natin sa Panginoon. Ito para sa so sa Panginoon, kinuha po niya ang 10%. Yun po ang tithes, kung ikasampung bahagi. Pakinggan natin sa Malakyas, ganito po ang sinasabi ng Panginoon na yung 10% talaga sa Panginoon. Pero hindi po ito sa pagpautang. Ito po ay abot ng o anumang paraan ng ating kinikitaan na pinahanap buhay natin, ibigay natin sa Panginoon ang 10 bahagi. Malakyas
Jis, mga kapatid. Ganito po ang sinabi ng Panginoon. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobra pagpapala. So, para sa Panginoon ito, ha? Hindi para po sa magpautang ka, 10%. So, ito po sa Biblia, may 10% po dito. Pero hindi po para sa, sabihin natin, kapwa mo o nagpapautang. Itong 10% para sa Panginoon, ikaw po nang hanap buhay, anong kinikitaan mo para sa Panginoon 10%? Pero hindi po ito, mga kapatid, totally, na tayo po ay talagang kailangan natin ito, mga kapatid, is sakyan kung gamitin, no? Hindi pwede gamitin ito natin sa ating negosyo or sa anuman bagay, kasi ito para sa Panginoon 10%, hindi po para sa tao, ito para po sa Panginoon. Iba yung para sa tao, yung nagpapautang. Yung nagpapautang, so tao po yan. So yun po, minsan ginagamit ng 10%, sa bangko po, mayroon 10% sa bangko, pero hindi po ito para sa tao, para po ito sa Panginoon. Ito po ay kita, abot na iyong hanap buhay, na kailangan ibigay mo sa Panginoon, sa kanyang bahay, doon sa simbahan, doon sa bahay dalanginan, para may makain doon, no? Yun po ang sinabi na banal na aklat, para may makain doon. Kaya ito ang nakasulat sa Biblia. Pero itong 5:6, wala to, mga kapatid. Hindi ito batas ng Diyos, at hindi ito mabasa sa Biblia na kung pautang ka, gawin mong 5:6. Yung 5,000, ang ibalik mo 6,000. So hindi na po yan pwede, no? Kasi kung 10,000 ka, so 12,000 ang ibabalik mo. Malaki na po yan. Malaki na po yan na pananagutan sa Panginoon, sapagkat yun po ang dahilan na sa ating panahon ngayon, hindi natin alam, mga kapatid, mga bagay po, galing po sa Panginoon lahat ang bagay. Kaya hindi pwede po tayo lalabag. Now, meron tayong, sabihin natin, protocol sa batas ng lupa, tulad ng bangko, susanin lang po yan. Pero sa batas ng tao yan. Pero ang batas ng Diyos, kung sundin natin, kapatid, at kung magpautang tayo, walang tubo. Diba? Maliwanag po ang sinabi Biblia, na sinulatan po ang mga Israelita, sumulat po si Moses sa Levitico 25 in verse 35, kapatid, na ang mga Israelita may batas po na mga mahirap po na dapat tulungan, at ito kung magpautang ng pira, walang tubo. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahan kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, para maibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kung sa labis... Yan, mga kapatid, no? Maliwanag po ang Biblia. Ang patunay dito, magpahiram na walang tubo dahil batas ng Diyos yan sa mga Israelita, at hindi po Israel lang po ang batas na ito, mga kapatid. Tanda po natin, ang batas na ito hanggang sa atin ng mga hintil, sapagkat kahit dayuhan, no? Kahit dayuhan ay kasali dito sa batas na ito. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na magpatubo tayo kapag nagpautang tayo. Pwede naman natin yung bigyan, tulungan natin na walang kuliteral. Pero ngayon, dahil po nasakip ang tao, hindi magpautang sila na walang kuliteral. So yan po, nabag natin ang utos ng Diyos, at yun po ang dahilan na ang parusa ng Diyos nakahanda na po. Kasi natin alam kung ano ang tamang pumuhay bilang Kristiyano sa sanlibutan na ito. Yan, mga kapatid, ang dapat natin malaman. Huwag natin hayaan na maparusahan tayo sa araw ng pagharap natin sa hukuman ng ating Panginoon Kristo. Kailangan natin alam ito, mga kapatid, at sana po nakapagbigay ito sa atin na aral, na sana nakatulong sa atin. Ang mensahe ng Diyos na ito, tandaan po natin na tayo mga mayaman, kung magpautang tayo, kailangan natin, mga kapatid, ay alam na walang tubo
Kasi ito po ang pampahiram, no? Kapag nagpahiram ka, walang tubo. Ito ay batas ng Diyos. At kung sundin natin ito, pagpalain po tayo ng Panginoon. So sana mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Bawat araw, na may bigyan natin ng pagkataon mensahe ng Diyos sa ating bawat isa, na ito po ay dapat sundin natin, mga kapatid, hanggat nandito pa tayo sa salimutan na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito sa YouTube channel, sa Facebook, na may nakatulong po sa atin itong mga mayaman. Ay dapat natin gamitin ang paraan na para po na masayahan ang Diyos sa atin, hindi po tayo sumpain sa ating buhay sa bawat araw. Ito yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be to us. Jesus Christ. Amen.